musika ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila batay sa pananaliksik ni Dr. Antonio Hila. Si Dr. Antonio C. Hila ay kilalang musikero, historiador at mahusay na kritiko. Nagtapos siya sa Universidad ng Santo Tomas at full professor sa the Department of History ng De La Salle University at nanungkulan bilang Remedios Bosch Jimenez Chair in Music Studies. Siya ang Public Relations Officer ng the National Music Competitions for Young Artists. Noong Hunyo 13, 2009 ay nagbigay si Dr. Antonio Hila ng lecture na pinamagatang Philippine Music, a Historical Overview sa University of Hawaii bilang bahagi ng pagdiriwang kaugnay ng musikang Pilipino. Nakapagsulat siya ng mga aklat kaugnay sa musika tulad ng Music in History, History in Music na tumatalakay sa kasaysayan ng musika sa bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at mga Amerikano. Binigyang diin ni Dr. Antonio Hila sa kanyang papel na ang musika tulad ng kasaysayan ay isang proseso na nagpapakita ng imahe ng tao sa isang partikular na panahon. Tulad ng ibang sining, ipinapakita nito ang kaluluwa ng tao at naglalantad ng mga tiyak na katangian ng emosyon at pangunawa ng tao sa isang time frame. Sa panahon ng Revolusyon, hindi lamang itak at bala ang hawak ng mga nag-aaklas, kundi musika at iba pang anyo ng sining. Ang musika ng mga Pilipino sa panahon ng Revolusyon ay hango sa kanilang mga karanasan at sa impluwensya ng 3 siklong pananakop ng mga Kastila, kung kaya matatagpuan ang mga ito sa anyo ng marcha, dansa habanera, kundiman o paso doble. Ang mga makabayang marcha ay nilikha para magkaroon ng inspirasyon ang mga revolusyonaryo sa pakikibaka at nauuri ito sa dalawa, ang Jubilant Military March na masigla at ang malungkot na Marcha Funebre para sa napatay sa laban. Si Julio Nakpil ay nakalikha ng maraming komposisyon na nagpapakita ng kadakilaan at katapangan ng mga revolusyonaryo. Ilan sa nalikha niya ay ang pamitinan, nang ibig sabihin ay taguan ng mga remontados o rebelde, biak na bato, isang paso doble kaugnay ng pakikipagsundo ni na Aguinaldo sa biak na bato noong 1897 at ang Pasig Pantayanin na nilikha niya nang tumira siya sa Pasig. Sinakpil rin ang lumikha ng marangal na dalit ng Katagalugan na ipinagawa sa kanya ni Andres Bonifacio na ayon kay Professor Felipe de Leon ay siya sanang pambansang awit ng Pilipinas kung hindi napaslang ang Supremo. Nakalagay sa komposisyong ito ang salitang himno nasyonal at nalikha sa Balara noong November 1896. Ayon kay Hila, hindi siya naniniwala na tinanggihan ni Aguinaldo ang likhang awit na ito ni Nakpil bilang pambansang awit dahil walang dokumentong nagpapatunay na narinig ito ni Aguinaldo at napatugtog sa alinmang pagkakataon pagkatapos mamatay ni Bonifacio. Dagdag pa, ayon kay Hila, ang anthem ni Nakpil ay ganito ang sinasabi: Magbuhay, magbuhay yaong kalayaan, kalayaan at pasulungin ang purit kabanalan. Kastila'y mailing ng Katagalugan at ngayoy ipagwagi ang kahusayan.
Tinugtog bilang symphony ang piyesa noong December 30, 1904 ng 170 musikero bilang pagunita sa ika-8 taong anibersaryo ng kamatayan ni Rizal. Tinugtog din ito ng Manila Symphony Orchestra noong 1931 sa pagkumpas ni Dr. Alexander Lipay. Tinalakay din ni Dr. Hila ang Marcha Nacional ni Julian Felipe na naimpluwensyahan ng Royal March ng Espanya. 10 beses niya itong ipinarinig kay Aguinaldo at sa mga general nito noong Hunyo 11, 1898 bago malugod na tinanggap at inaprubahan ayon mismo kay Julian Felipe. Ayon kay Hila, naniniwala siyang hindi sinabi ni Julian Felipe kay Aguinaldo na may bahagi ng pambansang awit na hango sa Royal March ng Spain at naniniwala siyang wala sinuman sa mga unang nakarinig ang nakapansin nito dahil kailangan na ang awit para sa ika-12 ng Hulyo 1898. Sabi ni Hila, ironically, Felipe had actually glorified the anthem of the enemy of the revolution in our national anthem that was played while the Filipino flag was being raised to signify our independence from the said enemy, Mother Spain. Ang lirikong awit ay 1899, sinulat ni Jose Palma at pinamagatang Pilipinas, na unang nalathala sa pahayagang La Independencia na ang nagtatag ay si Antonio Luna. Napansin din ng ibang composer na may impluwensya ng French anthem ang national anthem ni Felipe, ngunit para kay Antonio Hila, ito ay aksidente lamang o hindi sinasadya. Narito ang liriko ng awit na ngayon ay may pamagat na lupang hinirang na si Julian Felipe rin ang nagsalin sa wikang Tagalog. Ang iba pang awit ng revolusyonaryo na kilala noong 1898 ay ang Alerta Katipunan na nagsasabing ang mga revolusyonaryo ay dapat palaging maging handa, ganun din ang Alerta Voluntaryo na nasusulat sa Kastila. Naging tanyag din ang kundimang Jocelyn ng Baliwag sapagkat ang awit ay nagpapasilakbo ng kanilang dugo, nagbibigay tapang at lakas, nagpapaalala sa mahal sa buhay ng mga revolusyonaryo at nakapupukaw ng damdamin upang ipaglaban ang katwiran, ipaglaban ang inang bayan at sariling lahi. Ni Molina, 1940. Hindi batid kung sino ang sumulat ng awit, ngunit narito ang orihinal na liriko sa lumang Tagalog. Pinupuong sinta ni ring kaluluwa, nakakawangis mo'y mapangong sampaga, matimyas na bukal ng wadlang ligaya. Eding malikayang kinaluklukan ng galak at tuwang katamis-tamisan, hada kang maningning na ang matunghayay, masamyong bulaklak agad sumisikal. Pinanaralikan ning aking dibdib na sa paglalayag sa dagat ng sakit, di mo pababayaang malunod sa hapis, sa pagkabagabag ko'y ikaw ang sasagip. Ikaw na nga ang luna sa aking dalita, tanging magliligtas sa niluha-luha, bunying binibining sinuko ang kusa, niring katauhang nangayo papa. Tanggapin ang aking wagas na pag-ibig, marubrob na ningas ng taglay sa dibdib. Sa buhay na ito'y walang nilalangit, kung hindi ikaw lamang, ikaw niring isip. At sa kawakasay ang kapamanhikan, tumbasan mo yaring pagsintang dalisay,
alalahanin mong kung di kahabagan, iyong lalasunin ang abakong buhay. Acrostic na nabubuo sa unang litra ng bawat taludtod ang pangalang Pipita na patungkol sa palayaw ng isang magandang dalagang nangangalang Josefa Chongson y Lara mula sa Baliwag, Bulacan. Ang liriko ng awit na alay sa dalagang si Pipita ay naging metapora ng pagmamahal sa bayan. Narito naman ang liriko ng Alerta Katipunan. Alerta Katipunan, alerta katipunan, sa bundok ang tahanan, doon mararanasan ang hirap ng katawan. Walang unan, walang kumot, walang banig sa pagtulog, inuunan pa ay ang gulok, abansing katakot-takot. Alerta, katipunan, bathin ang kahirapan, pag-ibayuhin ang tapang, kahit mamatay sa laban. Layo natin ay itaguyod, bayay tubusin at itampok, hayo na tayo'y makipaghamok, abansing katakot-takot. Sa kasalukuyan, madali nang mapapakinggan ang mga awiting nabanggit sa internet tulad ng Jocelyn ng Baliwag na inawit ng aktivistang mang-aawit na si Susan Fernandez Magno at ang Alerta Katipunan na inawit ng grupong Inang Laya. Inawit din ang Inang Laya ng tula ni Andres Bonifacio na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa at Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan ni Amado V. Hernandez. Ang awiting Bayan Ko, bagamat nasulat ni Jose Corazon de Jesus noong 1929 at nilapatan ng musika ni Constancio D. Guzman, ay nanatili pa ring inaawit sa mga kilos protesta magmula noong panahon ng batas militar ni Marcos hanggang sa kasalukuyan. Ang iba pang awit ng revolusyon ay mukhang tungkol sa pag-ibig, ngunit may nakatagong mensaheng makabayan gaya ng Sa Iyo Ang Dahil na nalikha noong panahong bitayin ang Gomborza noong 1872. Isa pang awit ay ang Mga Martir na nalikha sa Nueva Ecija noong 1897 na tungkol sa pagpatay kay Rizal at sa 3 paring martir. Sa huling bahagi ng papel ni Antonio Hila ay binigyang diin niya na ang mga awit ng revolusyon na nagpapaalab ng nasyonalismo ay nananatiling makabuluhan sa kasalukuyan sapagkat wala pa rin namang nagbago dahil patuloy pa rin nakikibaka ang mga Pilipino sa mga mapagsamantala.